Kailan po ba ang simula ng pagwawakas ng kaharian ng Juda? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Now, binabati ko po muna si Seri, Nida, and Mike. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong mga comments and pagsubaybay po dito sa ating daily devotions. Now, yung pag-aaralan po natin ay patungkol po sa isang king, si Jehoahaz. So, tingnan po natin yung timeline natin dito. So, si Jehoahaz po, siya po ay anak ni Josiah. Si Josiah po, siya po ay mabuting hari at wala ka rin masyadong mabasa na negative patungkol sa kanya maliban na lang sa sinuway niya yung Diyos na wag siya makipagdigma kay King Neco ng Egypt. Pero nakipagdigma pa rin siya. So, yun lang, no, yung nakita kong nabasa ko. Kung may nabasa kayo din, let me know. So, si Josiah po, yung anak niya si Jehoahaz. Sa panahon po ni Josiah, nagkaroon ng matinding reformation, pagbabago sa Juda. Ito na po yung huling revival at nagkaroon ng panunumbalik sa Diyos. Pero after Josiah, nagkaroon na po ng series of decline hanggang sa wasakin yung Juda noong 586 BC. So, isipin niyo lang, 586 nung nawasak yung Juda, pero si Josiah po, namatay po siya noong 609 BC. So, yun po yung pagitan. Now, sino po ba si Jehoahaz at ano po ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kanya? Sabi po rito sa 2 Kings chapter 23 verse 31 to 34. Jehoahaz was 23 years old when he began to reign, and he reigned 3 months. 3 buwan lang po yung tinagal ng kanyang pag-ahari in Jerusalem. His mother's name was Hamutal, the daughter of Jeremiah of Libnah. And he did what was evil in the sight of the Lord, according to all that his fathers had done. So, naging masamang hari po ito si Jehoahaz. And Pharaoh Necho put him in bonds at Riblah in the land of Hamath that he might not reign in Jerusalem. So ito medyo political po ito. Kailangan makita talaga natin yung historical background. Bakit nandito si Necho na King of Egypt at bakit kumbaga tinanggal lang siya ni King Necho, no? Parang okay, I don't like you, palitan kita ng panibagong king. So maya explain ko po, no? So sabi dito, that he might not reign in Jerusalem, and laid on the land a tribute of 100 talents of silver and a talent of gold. So pinagbabayad niya pa yung Juda ng regular tribute, no, 100 talents of silver. Ano po yan, 100 times 34 kilo ng silver, tsaka 34 kilo na gold. So, and Pharaoh Necho made Eliakim, the son of Josiah, king in the place of Josiah his father, and changed his name to Jehoiakim. But he took Jehoahaz away, and he came to Egypt and died there. So, si Jehoahaz, siya po yung kinidnap ni King Necho at pinalitan siya ng panibagong hari. Si Jehoahaz po ay namatay na po sa Egypt eventually. So, bakit po ganito yung istorya ni Jehoahaz? Papaliwanag ko po ng mabilis lang po, no? So, ito, i-explain ko rin po ito sa dive deeper natin, itong mapa na ito. Isipin nyo lang po, naglalaban po yung etong Babylon, tapos ito po yung Assyria, capital ay Nineveh, ang Babylon, capital ay Babylon, tapos ito Carchemish, dito naglaban yung Egypt tsaka yung Babylon, tapos Jerusalem, tapos Egypt, okay? So meron mga political ano po nito yung awayan. So yung Egypt po, tutulungan niya yung Assyria. Kaya pupunta po yung Egypt dito sa norte. Ang kalaban ay Babylon. Ang problema po yung Jerusalem, ang hari po niyan ay si Josiah. Nakipaglaban siya kay King Necho. Sabi nga ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ni Necho
na sa pamamagitan ng bibig ni Neco na ito yung utos ni Yahweh, ito yung utos ng Diyos, huwag kang makipaglaban sa akin. Pero nakipaglaban pa rin siya. Dahil diyan natalo yung Judah at yung Judah naging under ng Egypt. Kaya po yung anak ni Josiah, basta na lang tinanggal si Jehoahaz at pinalit si Jehoiakim. Kasi po sila ay under ng Egypt. Kumbaga, kingdom pa rin, pero kingdom na nagpapasakop sa Egypt. Now, yung Egypt, tutulungan niya yung Assyria. Tandaan natin, yung Assyria, napakasamang rin yan. Imperyo, kaharian. Napaka-brutal niya, napakasamang mga tao. Sabi nga ng ilan, sila yung nag-imbento ng iba't ibang klase ng pang-torture ng mga tao, no? Itong mga Assyrians. Ang dating capital nila ay Nineveh. Pero dahil nakikipaglaban sila sa Babylon, natalo sila sa Nineveh, lumipat sila sa Carchemish, no? So diyan po sa Carchemish, nagkaroon po ng gera, no? Between Syria, Egypt, at against Babylon. Pero ang nangyari po, natalo yung Egypt and Assyria, yung alyansa ng Egypt tsaka Assyria, tinalo sila ng Babylon. Na mahalaga po yung date na yan, yung 605 BC, kasi yan po yung crucial na moment, no? Ito po yung pagbagsak ng Assyria. Pinarusahan ng Diyos yung Assyria gamit yung Babylon. At yung Egypt din tinalo dito sa Battle of Carchemish. Kaya po yung Jerusalem, imbis na under ng Egypt, naging under ng Babylon. Kaya po yung mga leaders ng Jerusalem pinadala sa Babylon. So naalala niyo na po sila Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Ezekiel, sila Nehemiah. So lahat po sila pinadala doon. Yung iba dito na pinanganak sa Babylon, no? At naging tagapaglingkod po sila rito sa lugar na ito. So yan po yung background. Medyo mahaba yung introduction natin, no? So dumako po tayo sa teaching natin ngayong araw. Number 1 po, God is working through politics to bless and to judge. So ito po yung una nating teaching, no? Sa lahat ng mga changes sa politics, sa lahat ng pagwawakas ng mga dinastiya at pagpapalit ng mga administrasyon, tandaan natin, kumikilos ang Diyos. God is working through politics to bless, pagpalain ang mabubuting mga leaders at parusahan yung masasamang mga leaders. Kaya po yung nangyayari po rito, pinaparusahan ng Diyos yung Egypt, yung Assyria, gamit yung Babylon. Pero later on, pati yung Babylon, pinarusahan ng Diyos. Now, sa pangkaraniwang mata, ang nakikita lang natin mga gera. Pero sa mata ng Diyos, He's executing His justice. Kaya po, pangalawang katuruan natin ngayon, God always executes justice and does not tolerate evil. Ang Diyos po, kahit saang bansa, kahit nung unang panahon pa man, kahit saang lugar sa panig ng mundo, laging ang Diyos ay nananatiling hukom at nakatingin sa lahat ng ginagawa ng mga tao. At pag ang tao ay gumagawa ng masama, laging merong karampatang hustisya at paghukom o paghatol mula sa Diyos. Ang Diyos po walang pinapalusot na kasamaan. Sabi nga ni Prophet Nahum, no, I will not let the guilty go unpunished. Walang isang taong nagkasala ang hindi paparusahan ng Diyos. Sa makatuwid, sa lahat ng nangyayari dito sa mundo, kung may mga corrupt man ng mga leaders na hindi nalalaman at nadidiscover ng marami o hindi na bubuking, hindi na lalantad, hindi na dadala sa korte, maging mga pinakakatago-tagong sekreto na kasamaan ng mga tao at korupsyon, meron niyang karampatang kaparusahan sa Panginoon. Sana nga lahat mangyari na dito sa lupa Ang mas nakakatakot, mangyari sa next life at wala ka ng chance para magsisi, no? Haharap ka na sa hukom at wala na tayong panahon pa para magsisi at tumalikod sa kasalanan. Kasi yung pagtalikod sa kasalanan, dito ginagawa yan sa lupa. Number 3 po, God's work can be seen through prophetic eyes. Yung pagkilos ng Diyos, again, yun yung isang bagay na natutunan ko sa Kings and Chronicles, no? Puro politics yan, puro politika, pagpalit ng mga administrasyon, puro gera, puro assassination. Now, lahat ng iyon, pag tiningnan ng ordinaryong tao,
gera, kasamaan, no? Pero pag tiningnan ng mga propeta, ang nakikita ng mga propeta, judgment ng Diyos. Nakikita ng Diyos yung pagpapala, nakikita ng mga prophets yung pagpapala ng Diyos sa mga mabubuting leaders, at nakikita rin nila yung paghatol o paghuhukom ng Diyos sa mga masasamang mga leaders. Kaya po, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, do not lose hope. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Because God's kingdom is advancing. Ang kaharian po ng Diyos ay siyang mamamayagpag dito sa lupa. Ito po yung panalangin na itinuro ng Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad. Sabi niya, ganito kayo manalangin, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Sabi niya, dumating dito sa lupa ang iyong kaharian at mangyari dito sa lupa ang kalooban mo gaya ng sa langit. So yung kingdom ng Diyos, mga kapatid, umaabante yan dito. At yung mga kingdoms ng mga tao, palit-palit lang yan. Pero ang kingdom ng Diyos, hindi magwawakas. Walang katapusan. At yan po ang mamamayagpag dito sa mundo. Point number 2, understand that history is moving toward redemption. Simula pa sa panahon ni Adan, nung nagkasala sila, yung history po patungo na sa pagtutubos, patungo sa redemption, patungo sa pagsasaayos. At yun nga yung lagi kong sinasabi, no? Salamat sa Panginoon, hindi niya tayo sinukuan, hindi niya tayo give up. Yung creation na nahulog, si Adan at Eva na nahulog sa pagkakasala, hindi niya sinukuan. Nagsimula siya ng isang napakagandang plano. At yun po yung plano ng pagtutubos at pagsasaayos dito sa ating mundo. And number 3 po, use the Bible as your prophetic eyes. Simula ngayon, pag tinitingnan natin yung mga nangyayari sa politika, nangyayari sa Kongreso, Senado, nangyayari sa Presidente, nangyayari sa mga nakarang administrasyon, kasalukuyang administrasyon at darating na mga administrasyon. Simula ngayon, pag tinitingnan natin yung mga gera na nangyayari sa mundo, we have to look at those things, those world events, through the lens of the Bible. Kasi yung Bible, tinuturuan tayo at sinasabi sa atin na yung history patungo sa pagtatagumpay ni Kristo at pagpaparusa sa mga hindi align sa kaharian ng Diyos. So use the Bible as your prophetic eyes to see beyond world events. Tayo mga Kristiyano, pag tumitingin tayo sa nangyayari sa bansa, sa politika, sa leadership, administrations, kings and presidents ng buong mundo, tinitingnan natin yan through the lens of the Bible. Na ang nakikita natin dapat ano yung pagkilos ng Diyos, ano yung ina-accomplish ng Diyos, ano yung ginagawa ng Diyos, paano nagtatagumpay ang Diyos, at paano nagwawagi ang kabutihan ng Diyos laban sa kasamaan ng tao. So always use the Bible. Magkaroon tayo ng prophetic eyes. Makita natin na yung mundo natin hindi pinapabayaan ng Diyos, sa halip inaayos ng Diyos, at yung mga masasama pinaparusahan ng Diyos, dinidisiplina ng Diyos, hanggang sa makita natin eventually ng mundo, yung kingdom ng Diyos ang siyang namamayagpag dito sa mundo, and all the nations are discipled or being discipled. Pakaganda po ng Bible, no? The Bible is full of hope. Kaya po, huwag tayong mawala ng pag-asa dahil kumikilos ang Diyos para sa pagbuti ng mundo natin na ito, upang lumaganap ang kaharian ng Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Now, para po sa ating discussion, why should we view the world through the lens of the Bible? Para naman po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin, what is spiritual adultery? What is spiritual adultery? At bukod pa rito, pag-usapan din natin yung history, yung Battle of Carchemish, tsaka yung mga yung mga hindi natin na isama dito sa devotion natin na ito. Kasi po, pag meron mga insights, hindi kasya sa devotion, nilalagay natin sa dive deeper natin. Maganda po ito, maunawaan natin tong, kumbaga, importanteng labanan, yung Battle of Carchemish, historically and biblically. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for ruling over history and advancing your kingdom according to your perfect plan. When the world seems chaotic and uncertain,
Help me not to lose hope, but to trust in your sovereign hand. Give me faith to believe that you are accomplishing your purposes and bringing all things toward your glorious redemption. Teach me to see beyond current events and human affairs through the lens of your word. Grant me wisdom, discernment, and a biblical perspective so that I may walk faithfully in truth and live with confidence in your promises. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Sister Jeannie na partner po natin sa devotion natin na ito. Ang Lord po ang magpaalas sa inyo. Now kung kayo po ay may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.